Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 22 ng Pebrero 2025. 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:36 ng umaga. Alas 7:36, medyo late po tayo ng isang oras kasi araw po ngayon ng Sabado at medyo makulimlim o madilim pa kanina kaya hindi ako agad nagising. Nais ko lang po mag-vlog patungkol dito sa balita na ito mga defenders ni Kibuloy ay nakatanggap ng court order. Opo. Pinagpapaliwanag sila bakit nakunan nila ng video si Kibuloy sa loob ng kulungan. Yan po. Kung maalala nyo po ay nagpalabas po ito si Kibuloy doon sa rally niya sa Pasig na nangangampanya sila doon ay yun, pinalabas yung video. At ang sinasabi ata niya doon, diniscuss ko na ito yung siya ay kinausap ng Diyos o siya ay isinugo ng Diyos. Tinalakay ko na yan Ngayon, may napanggit ako doon na paano nakuha ng kako ng video ito ay nasa kulungan ito. Ngayon, yung iba ata sa ospital ay kahit nasa ospital siya ay hindi rin pwede yun kasi under siya ng custody ng Philippine National Police Kaya lahat ng gagawin niya, lahat ng mga lakad niya ay ipapaalam muna niya sa PNP. Kung payagan siya ay okay. Ganon yung natalakay ko noon nung last week ata Ngayon nga ay lumabas ito ay siguro ay maraming nagreklamo, napansin, paanong nakakuha ng video dyan sa loob ng kulungan? Nakakulong siya. Hindi ba? At ayan nga, ito na, may court order na, pinagpapaliwanag po yung attorney niya, si Torion. Ay ang dami nang namang sinasabi, kung ano-ano na namang sinasabi, nililigaw po ang mga tao. Pero hindi na po mahalaga yan. At tatalakayin ko po ito na Biblia ang gagamitin ko. Ito nga tungkol ito sa sa video na pinalabas nila sa rally. At saka aywan ko sa ibang pa ata, sa ibang network, kung sarado man yung SME9 na yan ay mayroon pa ata silang ibang platform na pinalabas yun na nakakulong siya o hindi dapat. Paano nangyari nakuhanan ng video? Yan po ang yan po ang tinatanong ang tinatanong ng maraming tao. Hindi ba? Ngayon ay ang iba nagsasabi ay baka binayaran yung mga gwardiya. Opo. Kaya nga po na ito na Kibuloy defenders may court order para sila ang magpaliwanag. Opo. Ngayon po ay magandang talakayin ito kasi nga under na siya ng custody ng
ng Philippine National Police. Opo. Ngayon ay ang pagkaintindi ko diyan, para bang iniisip niya na ni Kibuloy po parang iniisip niya na siya pa rin ang superior. Oo, yun ang iniisip niya, ay yun lang nagpalabas siya ng na isinugo siya ng Diyos o kinausap siya ng Diyos, ay sa bagay siya naman ang mananagot diyan kung ginagamit niya ang pangalan ng Diyos o ang salita ng Diyos sa ganyan. Kung ginagamit niya yan, siya naman ang parurusahan diyan Pero ay gusto niyang ipakita na mayroon pa rin siyang power o follower, o mayroon pa rin siyang yung kuman, di ba? Pero nga ay ganun na talaga siya siguro. Ganun na. Ay yung nga iba nakikita ko po sa comment sa YouTube sira ulo na siya Yun ang pagkaintindi ng ibang tao. Ay maari nga kasi nga kung ano-ano na lang ang sinasabi. Natatawa nga ako isishare ko lang po sa inyo pero alam ko, tinalakay ko na ito dati dito sa ganito. Aywan ko lang kung na-delete ko na, kasi nagdi-delete din ako ng yung binablog ko pag alam ko na hindi na applicable, dinidelete ko na Ayaw ko kasi dumami. Ay nasa 900 na yung video na ina-upload ko. Ay gusto ko lang mga 700 yan para hindi mabigat sa file. Isishare ko lang po yung yung sa Biblia kasi, kaya ito kalukuhan ito si Kibuloy kalukuhan lang ito Doon sa Biblia po kasi may nakasulat na na yung dalawa magiging isang taong bago. Yung po nakasulat yung dalawa ay magiging isang bago na tao. Ay kahit nang balibaliktarin mo yan ay ganun isang taong bago yung dalawa. Ay ang interpretation niya ay yung soul and spirit yung dalawa. Mali Ang sabi niya, yung kaluluwa daw at yung espiritu. Ang bilang niya doon ay dalawa na magiging isa daw yun. Mali. At yung Iglesia ni Cristo naman, napanood ko po ito doon sa Pakbuster. Doon kay Ka Burnok. Pero noon pa, pero inulit na naman niya ngayon ay sinagutan ko na naman. Ngayon, kahapon ata, ang Iglesia ni Cristo naman ay ito naman ang interpretation niya. Ang Iglesia daw ang katawan at ang ulo daw ay si Cristo, iyon ang isang taong bago. Ay mali na naman. Mali yun. Yung Iglesia daw birang katawan, sabi niya di ba? Si Sandoval ang nagsasalita At yung ulo na si Kristo ay magsasama yan, magiging isang taong bago. Sabi niya ay mali. Mali po. Walang ganyang prinsipyo. Pati doon sa espiritu at saka yung soul, walang ganyang katuruan. Wala po. Ang katuruan po ay naandun sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Behold, all things have passed away. Behold, all things are new. Yun po ang katuruan po. At ang dami po ganyan na turo. Ang daming ganyan.
yung dalawang tao doon ay si Kristo at saka yung tao na nanampalataya sa Kanya. Ang sino mang tao nakipag-isa kay Kristo. Yun po ang dalawang tao na binabanggit doon. Ay pati nga yung Katoliko, mali din yung interpretation nila. Yung dalawang tao daw ay yung hintil o yung mga hindi non-Jew at saka Jew, yung dalawang tao doon, sabi nila, magiging isa tao. Wala pong katuruan na ganyan. Ang nakasulat po, magiging isang kawan. Opo, kahit na anong tao ka, kasi nga, hindi naman pumipili ang Diyos eh. Basta manampalataya ka, ikaw ay sasama doon sa kawan, magiging isang kawan. Pero hindi sinabi na magiging isang tao o bagong tao. Wala po. Kung hindi, yung sumampalataya sa Kanya, magiging isang tao. O silang dalawa, magiging isang tao. Ayun po. Yun po ang born again na binabanggit natin. At si Kristo naman ay sinabi naman niya na whosoever believe in Him, whosoever nga kahit na sinong tao, whosoever believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ayun po. Nabanggit na yan, pero pahapyaw. Ayan po kaya nga ito si Kibuloy, kalukuhan lang ang tinuturo Bakit sasabihin niya na, ulitin mo nga kanya, basahin mo, yung dalawa ay magiging isang taong bago. Ayan, sabi niya, yung espiritu at saka yung yung soul o yung kaluluwa. Sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na. Pinapaliwanag ko lang po na yung mga interpretation ay kaya kong ipaliwanag dito. Opo, kayang-kaya ko yan. At ang dami po na nagla-like doon sa YouTube pag nagsasagot ako ng ganyan sa ibang plataforma. Pero bago po ako magdiri-diritso ay hayaan nyo muna na batiin at pasalamatan ko po itong mga sumusubaybay sa atin. Ito po sila salamat po sa inyong lahat. Pusikat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ebi Compio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third, pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Calyago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labir Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Medina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Berriar, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Cuco Guid, Orlin Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Muo Briac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan at bigyan ng suporta, hindi ba? Suportahan po natin sila. Ito po sila,
Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Arman din, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pechay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Waldi Carbonel, Attorney Silo Magno, at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay diri-diritso na, yung pala na sinabi ko kanina, nag-comment ako doon sa Pakbuster noon pa yan. Yung topic na yung dalawa ay magiging isang taong bago. Nag-comment ako doon at nakipagdebate ako doon sa doon sa Katoliko yung sigurong nag-upload doon o nag-vlog doon. Hindi na sa sumagot Ilang bisis lang kami na nagpalitan ng kuro-kuro ay nung nakita niya na marami akong Bible verse na yung dalawang tao na magiging isang taong bago, marami akong Bible verse na pinakita sa kanya na si Jesus Christ yang kako at saka yung tao na nakipag-isa sa kanya o nakipagkasundo sa kanya. Lahat po kasi ay dinadaan ng Diyos sa covenant hindi ka naman patatawarin ng Diyos kung hindi ka nakipag-covenant sa Kanya. Covenant po yan. Kaya yun ang bababago kako at siya ang magiging isang taong bago. Dalawa sila na nagkasundo pero yung taong luma ay magiging isang taong bago yan. Hindi na siya sumagot. At kahapon, sinagutan ko na naman, wala din sagot Nag-like na lang nilike nila yung kwangkoy o nag-love. Ganun po Ganun po ako kasi dito at ito nga ito si Torion. Punta na tayo sa topic natin. Ito si Torion. Alam ko ito ay hindi na rin alam ang sinasabi nito Opo. Hindi na alam Ngayon ay ito Romans 13 verse 1, ito po ang parating ginagamit ng mga kabig ni Duterte. Nung presidente po si Duterte. At gusto ko po bigyan ng emphasis ito. Opo, nakipagdebate rin po ako dito sa dyaryo, doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Huwag nyo kakong gamitin yan. Hindi nyo naintindihan yan kako Ang tao kako, hindi nasusunod yan. At halos walang tao makasunod yan, maliban na yung itinalaga na, yung kanyang buhay. Susunod na kako yan sa batas o sa authority. Pero ang tao kako, hindi talaga sumusunod sa authority. Ganito po kasi ang nakasulat Romans 13 verse 1. Obey, let everyone be subject to governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authority that exists have been established by God. Yan po ang paborito nila dati. Pero nilabanan ko yan. At ngayon nga, ay dahil sa ginamit nila yan, ginamit ni Duterte yan o ni Kibuloy yan, at alam ko galing kay Kibuloy yan, para yung mga tao sumunod kay Duterte. Ay hindi nyo kako naintindihan yan. Pero alam ko, babalik kako yan sa inyo. At ito nga, bumabalik sa kanila. Ngayon, sila ay under ng authority ng PNP. Hindi ba? Ay bakit ayaw nilang sundin ang PNP at magbablog sila sa loob ng kulungan, hindi ba? O magvideo sila at ipapalabas nila. Mabuti sana kung pangaral lang yung ay hindi binibuild up nila ang sarili nila at saka yun nga parang sinisiraan pa ang gobyerno, hindi ba? Ay dito nakasulat obey governing authority.
Hindi ba? Bakit sinisiraan nila ang gobyerno? Yan po ang tanong ko sa inyo Mga kabig ni Kuy Buloy o ni Duterte o ni Torion, ginagamit nyo ito Let everyone or let everyone be subject to governing authority, for there is no authority except that which God has established. Ayan po nakasulat. And the authority that exists now, sa sarili ko pong yung paborito kong verse na kabisado ko. And the authority that exists now has been established by God. Pero para sa akin, hindi established yan Allow. Allow lang yan. Pinahintulutan lang ng Panginoon. At alam naman natin kasi na dinaya lang yung eleksyon Oy, bakit pinaburan? Ay pinahintulutan lang. Pero pagbabayaran din nila yan. At ito na nga ang nangyayari, nag-aaway-away na sila, baka magpatayan pa nga yan Ang sabi ni Percy Lapid noon baka magpatayan pa yan pinag-iingat niya si Bongbong Marcos bago siya namatay. Yan po ang mga topic niya, yung mga kahuli-hulihang topic niya. Natanda-tanda ko yan. Ayan na nga siguro, hindi ba? Ngayon, Matthew 22 verse 21. Ito pang isang patunay na yung governing authority ay kwan yan. Kwan din ni Jesus Christ yan. Nung tinanong siya, it is proper to pay tax to Caesar. Tinanong siya ng mga tao na samantalang noon ang general consensus, ang mga tao, yung mga nasa laylayan, yung mahihirap na tao, ayaw nang bumayad ng tax. Ayan po. Kaya nga, hinuhuli nila dito si Jesus Christ Baka matakot sa mga tao. Ngayon, kung sabihin naman niya na huwag na tayong bumayad ng tax, huhulihin naman siya ni Caesar. Kasi noon, pag sinabi mo na huwag nang bumayad ng tax, ay ituturing ka na isang rebellion. Rebelde ka. Hinuhuli nila. Master, sabi nila, ano bang tawag? Teacher. Teacher ang tawag nila it is proper to pay tax to Caesar. Anong sagot po ni Jesus Christ? Give me a denary, sabi niya. Yung denary po ay yung parang 10 centimos yan ata Tinanong niya ngayon yung mga tao, kaninong litrato ito o kaninong inscription ito na naan dito? Ang sabi niya, ay si Caesar yan. Sabi ng mga tao, si Caesar, sabi niya. Ito pang sagot niya. Ito pang sagot ng mga tao, Caesar, sabi niya. They answered. So Jesus told him, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. Ayan po. Yun ang sinabi niya. Hindi naman niya sinabi na, bawal yan. Hindi niya sinabi. Kaya nga, obey governing authority yan Opo, kung gusto nila ng tax, kung taasan nila ang tax, ay mag-obey ka. Ganun po yan. Ang mga tao kasi ay umaangal. Kasi nga dyan sa tax. Opo, at yan po, nung kapanahonan ata ni Andres Bonifacio, nung kapanahonan niya, yan ang binabasa niya. Yung nag-revolt po sa Italy ata yan Pinatay nila yung hari Dahil nga dun sa tax, ang dami ng tax yun ang binabasa parati ni Andres Bonifacio. At nanalo po yung mga tao dun, mga magsasaka. Pinagpapatay nila yung mga royal blood. Ayan po. At hanggang ngayon, yan din ang issue Umaangal na rin ang mga tao sa tax Pero nga, ang sabi ni Jesus Christ, give to Caesar what is Caesar's, and to God, may pahabol pa siya. Ganun po si Jesus Christ po Pag tinanong mo siya, ay hindi naman niya sasagutin lang yung tanong mo May ipapahabol pa siya. Opo, lahat po yan. Lahat po yung mga tanong sa kanya. May pahabol pa siya na mas matindi. And give to God what is to God's. Ang ibig sabihin, kung ano yung dapat natin ibigay sa Panginoon. Ayan po, hindi ba?
kung gusto nating, kung kailangan natin magbigay ng ating mga resources o talent o time o treasure, hindi ba? Yung resources, treasure yun eh. Hindi ba? O pwede nating i-donate. Ganun po yan. O Psalm 62 verse 11, God has spoken once, twice have I heard this. O sabi po ni King David, that power belongs to God. Ayan po, ang kapangyarihan po ay sa Diyos lang. Kung binigyan man sila yan ng kapangyarihan, ay panandalian lang po yan, temporary lang yan. Ay lalo na kung nagmalabis, ganun kay Duterte na patay ng patay, hindi ba? O inilubog tayo sa utang, hindi ba? At ito nga, itong si Sara ay hindi maipaliwanag saan niya dinadala pala yung mga kwan niya eh. Yung confidential pa niya, hindi niya maipaliwanag. Ay dapat talaga i-impeach na yan. Ayan po. At nakikita po natin na parang doon papunta na yan. Opo. Pero nga, ang napapansin natin ay parang dinidelay. Pero may reason ako dyan. Bakit nakikita ko na ganyan? Dinidelay nila kasi nga baka lang naman ay yung bilang kasi dyan sa Senado ay talagang kampon ni Duterte yan eh. Remember yung 2019, hindi ba? Yung 2019 election, nasiro po eh. Ang 8 diretso eh. Bakit? Ay pinatay po nila ang ilaw eh. Ang transparency server eh, ng 7 oras. Paanong mananalo dyan ang oposisyon, hindi ba? Pero pagbabayaran po yan ni Duterte, alam ko yan. Pagbabayaran niya yan. At noong 2022 naman, ay mas grabe po ang ginawa nila. Mas grabe po. Kaya yan lahat yan ay mga kampon po ni Duterte yan. Utang na loob nila. Kasi nga dinaya nila eh. Noong 2022 po ay ang ginamit lang pala na machine, iisa. Yung nagpadala ng boto kunyari ha. At yun na nga ang record eh. Yung nagpadala ng boto ay hindi pala mga vote counting machine. Nasamantalang ang alam natin, ang magpapadala ay yung mga vote counting machine. Ay hindi po ang nagpadala eh. Hindi yun eh. Ang nagpadala ay iisang machine lang na nakakonekta sa server ng COMELEC. Naka-locally connected o naka-wire o private unto them. Private yung computer na ginamit. Kaya nga hindi public IP address eh. Private IP address. Ay di dinaya talaga yan. Kaya nga magkaiba po ang boto eh. Ang oras ay 8:02 ng gabi. Ang nabibilang ng transparency server, yung ginagamit ng PPCRB, ay 20 million na raw. Ang nabibilang naman ng COMELEC server ay nasa 12 million lang. Ay di dinadaya yan, hindi ba? Dapat yan, sabay yan eh. O iisa ang bilang yan eh. Kasi nga, kung talagang galing sa vote counting machine, iisa yan. Hindi ba? O, ayan po. Kaya nga, ito ay si Torion ay palagay ko ay kwan na ito eh. Dahil hiningian na siya na magpapaliwanag siya, ay talagang hindi makakaligtas ito eh. Opo, hindi makakaligtas yan. Yung mga ganyan-ganyan nila. At idalangin po natin, humiling po tayo sa Panginoon. Ako hangga po ngayon, hindi ko pinapansin yung mga kung ano-ano yung balita. Basta, ang hinihiling ko po sa Panginoon ay parusahan. Parusahan po kung sino yung mga gumagawa ng kalukuhan. Opo, parusahan lang. Kasi tayo wala na tayong magagawa eh. Hawak kasi nila eh. At hindi po masama na hihiling sa Panginoon. Hindi po masama yan. Cast all your cares upon Him because He cares for you. Yan po ang nakasulat eh. Kaya kung ano man yung kabalisahan natin, ipagkaloob po natin sa Panginoon yan. Ayan po O sige po at hanggang dito na lang po at
Muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat. At bago po ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay dinadalain ko po na sana yung nakikinig ay magkaroon ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, ay salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.